Hello guys, welcome to my vlog. Sa video na to papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking DIY paniksay. Ayan, ito siya. Pakita ko sa inyo yung mga materials at mga parts kung paano ko siya binuo. Pero bago yan, intro muna tayo. At dito nga meron tayong tatlong tubo. Yung isa dyan ay yung brass tube. Meron din tayong stainless tube na 12mm ang outside diameter. At yung isa pa na meron namang 19mm outside diameter. Yun ang magsisilbi nating tank. At yung ating brass tube ay ipapasok natin doon sa stainless na 12mm at yun ang magsisilbi niyang sleeve. At saka naman natin ipapatong yung sleeve doon sa tank. At ito naman yung mga internals niya, no? Yan yung valve niya, gawa yan sa engineering plastic. At yan naman yung valve housing niya, dyan natin ipapasok yung valve. At kailangan nga rin natin ng spring at saka rod para maitulak yung valve doon sa housing para hindi sumingaw. Ikakabit nga natin yan sa hulihang bahagi ng ating tank at yung valve stem ay papaluin ng hammer para pumutok yung ating air gun. Sa hammer nga gumamit ako ng 12mm na kapal ng bakal. Pinatong ko yung pattern at saka ako kinating ng grinder. Sa trigger naman gumamit ako ng 6mm, lagyan ko ng pattern at kinating ko rin ng grinder. Sa dulong parte nga ng ating tank, nilagyan ko lang siya ng plug at pinutasan ko ng 1/8 para malagyan ng pin. At ito nga yung itsura ng plug, nilagyan ko lang siya ng groove para malagyan ng o-ring at hindi magkaroon ng singaw. At yung intake port nga niya ay doon ko nilagay sa ilalim ng tangke. Gumamit lang ako ng round bar, binutasan ko at nilagyan ko ng thread para pumasok yung fitting. Ang ginamit kong fitting dyan ay yung ginagamit din natin sa ating mga CO2 tank na tinatawag rin ng iba na adapter. Kailangan din natin gumawa ng maliit na piston na lagayan ng o-ring na magsisilbing tagapagsara dun sa ating intake port. Kailanganin din natin ng isang maliit na o-ring at saka isang maliit na spring. Ganyan ang pagkakasunod-sunod niyan at itutornilyo natin doon sa round bar na nilagyan natin ng thread. Dito nga ay nabuo ko na yung tank, hammer at trigger assembly kaya sinubukan ko na siyang paputukin. Nag-leak test na rin ako at nung malaman kong wala na siyang singaw ay saka ako kinabit yung barrel. Naikabit ko na nga yung barrel at dito sinubukan ko ulit siyang paputukin. At yun nga guys, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Sa susunod na upload ko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa yung buttstock o yung tinatawag na kulata. Kung gusto mo yung mga ganitong content, mag-subscribe ka sa akin channel at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago ko pang i-uploads. Thank you!